Nagluto na nga niyan si Daddy ng ampalaya at ito nga daw ang uulamin namin ngayon. Paborito niya nga ding paglutuan tong kawali naming walang hawakan at hindi nga daw dumidikit pag nagluluto siya. Nilagyan niya nga lang din yan ng itlog at tong nakaluto na nga siya, pinadalhan na nga ng ulam si nanay sa baba. Sabi ko nga kay Daddy na si Kuya King na nga lang ang magdala kay nanay pero naguunahan pa nga tong kambal. Sabi ko nga sa kanilang dalawa dahan-dahan nga lang yung pagbaba at sinundan na nga din sila ni Kuya. Pagtapos nga nilang magdala ng ulam kay nanay, kakain na nga kami. Niloloko ko nga si Kuya King dyan na nagluto nga si Daddy ng paborito niyang ulam. Masarap nga daw yung luto ng Daddy niya dyan sa ampalaya, kaya sabi ko nga kay Daddy na magluto nga ulit siya bukas. Buti na nga lang din sila kambal nga hindi nga sila mapili sa ulam. Pero nung bata nga ako mga mare, hindi nga ako kumakain ng gulay. Nasa ibang bansa nga din kasi si mama nung kaya kung ano nga yung gusto kong ulam binibigay nga din ni Papa. Pero ngayon ko nga din na-realize nung naging magulang na nga ako na kung ano pala yung nasa lamesa yun dapat nga yung pagsaluhan. Pero naiintindihan ko naman si Papa no na kaya nga siguro niya binibigay sa akin lahat ng gusto ko para mapunan nga yung pagkukulang na wala nga si Mama. Sa amin nga din kasing magkakapatid, ako nga din talaga yung hindi nga kumakain ng gulay. Pero nung nagkaroon na nga tayo ng asawa at anak mga mare, wala nga tayong no choice kaya kailangan nga natin kumain ng gulay. Pagkatapos nga namin kumain, may sinasabi nga tong batang to. Mama, wag na mag-deliver. Ng ano po? Ng mga kutsinto. Sa SM na lang magbili ng kutsinto. Kujitsu? Opo, kasi mahal yun. Mahal yun. Wala pera si Daddy, mahal yun. Mahal. Wag na sa Shopee. Opo, mahal yun. Nakakatuwa nga lang din tong si Kambal at wag na nga daw kaming bumili ng Gujitsu sa Shopee at mahal nga daw. Pero nagulat nga ako sa sinabi niya na sa SM na nga lang daw kami bumili at mas mura nga daw doon. Pagkatapos nga magkasakit ni Zian, ito naman ngang si Zion yung sumunod. Pag nagkasakit nga yung isang kambal, susunod naman yung isa at buti na nga lang hindi nga sila nagsasabay. At dahil nahinog na nga din tong saging na saba na binili nga namin ni Daddy, kaya lulutuin ko na nga din. Susubukan ko nga magluto ng maruya at titingnan ko nga kung kakainin nga nila kambal. Hindi nga din kasi sila kumakain ng saging at mas gusto nga nilang kumain ng gulay. Kaya sinubukan ko na nga din magluto nitong maruya at titingnan nga naming mag-asawa kung kakainin ba nila. Nagmana nga din kasi sila kay Daddy na mas gusto nga kumain ng gulay kaysa sa prutas. Wala nga din kasi kaming merienda kaya naisipan ko nga magluto nito para makatipid. Hinango ko na nga yung mga naluto ko at nilagyan ko na nga ng asukal para mabigyan ko na nga si nanay sa baba. Nung ibibigay ko na nga kay Kuya para ibaba nga kay nanay, naguunahan na naman nga tong dalawa. Sila na nga lang daw yung magbibigay kay nanay kaya sinamahan ko na nga. Kinakatok nga nila dyan si nanay pero wala ngang nagbubukas kaya binuksan ko na nga yung pinto at natutulog pala siya. Natawa na nga lang ako dyan kay Zion at nagmano na naman nga siya nung nagising si nanay. Pag-akyat nga namin dito sa taas, ito naman ngang kakainin nila yung ginawa ko. Nilagyan ko na nga ng asukal at gatas tong maruya nila at sigurado nga akong kakainin nila yan. Don't judge mga mare at nagugas ako niya ng kamay. Nilagyan ko nga kasi ito ng gatas, sigurado nga ako nakakainin nila yan at pinapapak nga nila yan. Habang nanonood nga sila dito, nilagay ko na nga yung merienda nila at nang makakain na nga. O diba mga mare, hindi nga ako nagkamali nung nilagyan ko nga ng gatas at kinain nga nila. Tumayo pa nga dyan yung isang kambal para isawsaw nga dito sa gatas at kung sagi nga lang yan hindi nga niya yan kakainin. Tumatawag nga si nanay niyan sa baba at pagpasok nga dito ni Kuya King may dala nga siyang soft drinks. Natawa na nga lang ako kay nanay nung pinadala niya to at hindi na nga daw siya makaakyat. Inaalalayan nga siya niyan ni Kuya King para umakyat dito at nasa 3rd floor nga kami. At dahil nakakain na nga din ako ng isang maruya kaya binaba ko na nga siya dito. Niyayaya ko nga siyang umakyat sa taas para makaupo nga kami pero hinahapo nga daw siya. Kaya umupo na nga lang din ako dito sa gilid para makinig nga kung ano ba yung imamarites niya. Alam kong naboboring nga lang to sa baba at wala nga lang siguro tong kamarites kaya umakyat nga siya dito. Kaya hanggang dito na nga lang mga mare for today's video. Salamat sa panonood.